Okay, pag-usapan natin ang isang bagay na akala natin alam na natin, ang kasaysayan. Pero sandali, paano ko sabihin ko sa inyo na hindi lang ito tungkol sa mga pangalan, petsa at lugar? Na sa likod pala ng salitang yan, may isang konsepto na napakalalim at talagang para sa atin lang bilang mga Pilipino. Kasi, di ba, madalas ang tingin natin sa salitang kasaysayan is simpleng Tagalog lang para sa history. Parang direct translation lang. Pero yun na nga ba yun? O baka naman sa pagitan ng dalawang salitang yan, may isang buong mundo ng kahulugan na hindi natin napapansin. So, tara, sa unang bahagi, himay-himayin natin ang salitang kasaysayan. Silipin natin kung ano ba talaga ang laman nito. Ano bang tunay na ibig sabihin? Heto na, ang kasaysayan pala ay hindi lang basta kwento ng nakaraan. Ito raw ay isang salaysay na may kabuluhan o significance para mismo doon sa komunidad na kinabibilangan nito. Pansinin niyo yung huling salita ha, kabuluhan, significance, yan ang susi. Para mas malinaw, hatiin natin yung salita. Ang kasaysayan ay galing sa dalawang ugat. Una, yung salaysay. Ito yung kwento, yung narrative. Simple lang. Pero ang puso nito, yung kaluluwa niya, ay yung pangalawang ugat, saysay. At ano ang saysay? Yan yung meaning, yung relevance, yung worth, yung kahulugan. At ang ganda ng pagkakasabi nito ng historian na si Ambet Ocampo. Sabi niya, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salaysay at ang saysay. Kasi kapag tinanggal mo yung saysay sa isang salaysay, anong matitira? Kwento lang, walang kabuluhan. Kumbaga, tsismis na lang, hindi yung tunay na kasaysayan. Okay, so kung ganoon pala kaganda at kalalim ang konsepto natin ng kasaysayan, teka muna, anong nangyari? Bakit parang sa paglipas ng panahon nawala natin yung saysay? Paano nangyari yun? Well, ganito yan. Nung unang panahon, para sa mga ninuno natin, ang kasaysayan ay buhay. Hindi ito nakasulat lang sa papel. Ipinapasa ito sa pamamagitan ng bibig, sa mga epiko, sa mga kanta, sa mga ritual. Bawat kwento, bawat awit, may saysay. Dahil salamin ito ng kung sino sila, kung ano ang mahalaga sa kanila bilang isang komunidad. At sino ang nasa sentro ng lahat ng to? Ang babaylan. Alam nyo, hindi lang sila basta-bastang spiritual leader. Sila ang tinatawag na mananalaysay ng bayan, yung tagapangangalaga at tagapagsalita ng makabuluhang kwento ng kanilang tribo. Sila ang may hawak ng saysay. Pero may dumating na bagong kwento. Isang salaysay na hindi galing sa kanila. Nung dumating ang mga mananakop, partikular ang mga Espanyol, dito na nagulo ang lahat. Yung sarili nating kasaysayan, sinupil. Yung mga tradisyon natin ng pagkukwento, nabasag. Bigla, ang pagsusulat ng history ay naging trabaho ng mga dayuhan, ng mga praile, ng mga taga-Europa. At ang resulta, isang kasaysayan na ang bida ay sila. Hindi na tungkol sa atin, biglang nawala yung saysay para sa atin. Pero syempre, hindi dyan natatapos ang kwento natin. Kasi tayong mga Pilipino, hindi tayo nagpapatalo, di ba? May mga nangsikap at patuloy na nagsusumikap na ibalik yung nawalang saysay. Ito, ang ating pagbabalik loob sa sarili nating kwento. At ang misyon, napakalinaw. Ang muling buuin at isalaysay ang isang kasaysayan na konektado sa atin, na may saysay sa buhay at karanasan ng bawat ordinaryong Pilipino. At dito na ngayon papasok ang isang napaka-importanting konsepto, ang pantayong pananaw. Isipin nyo to na parang isang bagong pares ng salamin, isang framework para bawiin yung sinaunang diwa ng kasaysayan natin. Ang goal, magkaroon ng isang internal discourse. Ano yon? Isang usapang Pilipino para sa Pilipino, sa wikang Pilipino. Usapang tayo-tayo, kumbaga. So, paano to ginagawa? Tatlo ang pangunahing prinsipyo o haligi. Una, dapat ang bida sa kasaysayan ang masa, ang karaniwang tao, hindi lang yung mga elitista. Pangalawa, napaka-importante, dapat sarili nating wika, Pilipino, ang gamit. At pangatlo, dapat ang pakay ng talakayan ay para sa ating kapwa Pilipino, hindi para magpaliwanag sa mga tagalabas. At alam nyo, lahat ng yan, napakaganda ng pagkabuod sa isang pangungusap ng tinaguriang ama ng pantayong pananaw, si Dr. Zeus Salazar. Pakinggan nyo to. Salaysay, ukol sa nakaraan na may saysay para sa sariling grupo na isinasalaysay gamit ang sariling wika at kalinangan. Kumpleto, malinaw na malinaw. Okay, so ngayon pagdugtungin na natin ang lahat. Bakit ba napakahalaga nito?
Ano ba talagang epekto sa atin, sa ating kamalayan, sa ating pagkatao, at sa ating hinaharap ng isang kasaysayang may saysay? Kasi ito ang punto eh. Ang kasaysayang may saysay, hindi lang yan nagbibigay ng impormasyon. Oo, it informs. Pero higit pa dyan, it teaches. Nagtuturo ito ng mga aral. At hindi lang yan, it empowers. Nagbibigay ito ng lakas, ng diwa. At ang pinakamahalaga sa lahat, it liberates. Pinapalaya nito ang isipan natin mula sa mga kaisipang dayuhan na matagal nang nakakakulong sa atin. Ito ang nagiging gabay at pundasyon natin para harapin ang bukas. Kaya dito kita iiwan, na may isang tanong na sana'y baunin mo. Kung tunay nating maiintindihan, kung tunay nating yayakapin ng isang kasaysayan na may saysay para sa atin, isang kwento na nakasentro sa ating lakas, sa ating kultura, at sa ating sariling pananaw, isipin mo, anong klaseng kinabukasan ang kaya nating buuin para sa ating lahat?